po kayo, nakahanda na po ba kayo? Pwede mo ba natanongin yung katabi mo kung nakahanda na siya? Yan. Ang sabi? Hindi naman sumunod eh. Nagtanong din eh. Di ba? Wala nang sinabing amen eh. Sabi niya lang, nakahanda ka na ba? O meron ba dito? Nagsabi, oo. Wala, di ba? O sabihin mo ngayon sa katabi mo, oo. O yun, ngayon pa lang nasagot yung tanong ko. Hindi, okay. Sige po tayo po, mag-aaral na po. Pag-aaralan po natin yun sa mga po ito. Palm Sunday tears. Bakit nagkaroon ng tears? Kasi ito po yung talagang gagawin po, no? So, we celebrate Palm Sunday with full of joy. Yan, ito po yan, full of joy, no? We have that rejoicing heart. We have that rejoicing spirit in the coming of Christ Jesus into Jerusalem. Yun po yung pagkakaalatan. Pero, meron pa nakita po si Jesus yan. But before we start on our topic, tignan po muna natin kung ano po ba itong Palm Sunday. Pag sinabing Palm Sunday, somehow because of the palm branches used. Yung ginamit nila palma, yung dahon po ng palma, yun po yung i-way po nila para po magbigay puri sa pagdating po ng ating Panginoon sa Kristo sa pagpasok niya doon po sa Jerusalem. The triumphal entries, Daniel's amazing prophecy for 183 years na ihula na po ito ni Daniel bago po mangyari pa po ito. So, this is written at the book of Daniel chapter 9. So, pinakita po dito yung hula po sa kanya na ito po hari na ito na darating. At sinabi rin po ito sa aklat po ni Zechariah. Zechariah chapter 9 verse 9, ipinahayag po dito yung mula sa Sion, sila'y magagalak sapagkat papasok sa kanilang darating ang hari, ang Mesiyas na kanilang tagapagligtas. Recorded by all the Gospels writer. Ito po ay naitagapin po sa mabuting balita sa Bagong Tipan na isinulat po para sa ika-aalam at ika-unawa na lahat ang mananampalataya. Kaya siguro sa panahon po natin, marami po mga Kristiyano po ngayon, hindi rin po naiintindihan kung ano po yung mga nangyari po dito. At ang alam naman po nila, yung pagkulay-ulay po ng palma na mga dahon para pagbibigay lamang po ng kanilang pagkulay. Pero ano po ba talaga ito? Okay, tingnan po natin. The setting in the scene. About 5 days before Passover, Jesus and the disciples prophetically. Alam niyo po, bago po pumasok po ito si Jesus, 5 days before, galing po sila sa Betania, papunta po siya kasama ng mga kanyang mga alagad dito po sa papasok ng Jerusalem. Ito na po yung pasimula na kung saan ipinauna niya na sa kanyang mga alagad yung magaganap. At pagkatapos ngayon, nung nandun na po sila, ang pagdiriwang po doon, sinabayin po nila into the feast of the Passover. So pag sinabing Passover po, yung po yung kanilang delivery from being enslaved from Egypt. At marami po kasi nangyari po doon. At yung po yung Passover naman, yung hindi sila nadaanan ng salot. Kaya ito po yung kasabay ng kanilang pagbukulita, kasabay ng pagpasok, ng patagumpay ng pagpasok ni Jesus upang magpakilala bilang hari na inihula ng mga propeta sa kapanahunan. Most important feast to begin, 3,000 pilgrims. So, 300,000 pilgrims. Ang dami po, ano? Talagang itong mga tao nito, they are full of rejoice. Punong-punong po sila ng kaganahan. Pero, ang tanong po dito, ang pinag-iisipan po natin dito, totoo ba na may kaganahan po sila? Okay, tingnan po natin muna po ito. No? Past the triumphal entry to Palm Sunday tears. Kaya po nagkaroon po na tinatawag na Palm Sunday tears. Ang ibig sabihin po niya, although masaya po sila, pero si Jesus, nung natanawan niya po yung lungsod ng Jerusalem, naiyak po siya. Bakit po kaya siya naiyak? Naiyak po na siya dahil nagalak siya dahil nakita niya nagagalak yung mga tao, hindi po kasi yun na nakita niya. Jesus weeping over Jerusalem. Now, let us go into our lesson, the lesson from the Lord. Tignan po natin kung ano yung dapat na matutunan po natin dito.
Unang-una, mayroon siyang bagay na nakita dito, which is hindi nakita ng mga tao sa pagkakataon na yun, sa panahon na yun, ako saan tuwag-tuwa sila, nagpupuri sila, at naniniwala naman po sila na ito pumapasok na ito, the coming King of the Jews and the coming Messiah. Now, unang-una na dapat natin matutunan po dito, number one, he sees beyond the pleasantries. May mas higit siyang nakita sa kasiyahan ng tao. Amen? Amen. At yung bagay na yun, si Jesus lang ang nakakita po nun. At hindi ito maunawaan ng mga tao noong mga panahon na yun. Ang sabi po dito sa verse 1, he beheld the city. Napanahon niya yung lungsod at hindi po siya nagalit. Dahil iba yung nakita niya. May mas malalim siyang nakita. At yun yung marahil na hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita habang tayo nag-celebrate ng Palm Sunday. At yun po yung titignan po natin. Luke chapter 19 verse 41, na malapit na siya sa Jerusalem ay natatanaw na niya ang lungsod. Ito'y kanyang tinangisan. Bakit kaya naiyak si Jesus? Samantalang yung mga tao ay nagsisigawan, umaawit pa sana sa kaitaasan. Sumisigaw sila, the coming kings of the Jews, the coming Messiah is coming. Sumisigaw po ang lahat ng mga panahon na yun. Nagpupuri po sila. Okay, tingnan po natin, minsan, ganito po yan eh. Tayo kung minsan nag-church tayo, masaya tayo, for rejoicing heart. Puno-puno tayo sa puso natin ang pag-uumakaw na kagalakan. Pero yun po ba talaga ang nakikita sa atin ng Panginoon? Now, tignan po muna natin, balik po muna ulit tayo po dito sa kaganapan na ito. So much in the world is superficial. So pag sinabing superficial, lahat na nandito sa mundo na ito ay panlabas lamang po. Yung mga bagay na nakikita natin, it is only the cover. Takip lamang po ito. Kung makikita mo ang isang tao, baka masabi mo masaya siya. Wala siyang problema, pero deeply sa kanyang kaibuturan, it is beyond his life, beyond his heart, mayroon pa lang something na hindi natin nakikita na nararamdaman niya. Now, ito po yung bagay na nakita po ni Jesus na palabas, pero iba yung nakita niya paloob. Beautiful Jerusalem, the breathtaking view, ganda eh. Pag nakita niyo talaga yung lugar ng Jerusalem, maganda po talaga. Talaga nakakaakit po talaga. Parang very relaxing pa makikita ko. Kasabay pa nito yung kahiyawa ng tao habang dumadaan po si Jesus. At po yung nakita po ni Jesus po dito, the font and ceremony of the occasion. Ano po yung nakita niya? Marangya at talaga namang maganda yung kanilang seremonya pagsalubong. Now, ganito rin po tayo, sabi ko kanina sa inyo. Minsan, nakagayak ka na maganda, nakaayos ka, may ngiti ka sa iyong mukha, may iyong kagagalakan sa puso, pero sa labas lamang po yan. Beyond that, mayroong nakikita ang Panginoon sa atin. Alam niyo po ba, why we are here today? Because of the purpose of God. At yun po, yung nakikita ng Panginoon, bakit ka dinala ng Lord dito? Hindi dahil Kristiyano ka, hindi dahil born-again ka na, hindi dahil nakapakinig ka na ng salita ng Diyos, nakapag-aral ka na ng salita ng Diyos, kundi dahil sa isang bagay na nakita ng Diyos sa iyong kaibuturan. At tignan po natin at pakita po natin yung katulad po dito sa Jerusalem. But Jesus sees beyond these outward beauties. Mayroon pa po siya nakita. What does this make him weep? Ito po yung nakita niya kung bakit po siya naiyak. Marahil sa oras din ito, naiiyak din ang Panginoon. Hindi dahil maganda ang kasuotan mo, hindi dahil meron kang ngiti, hindi dahil sa nandito ka. Ano kaya yung nakita ng Lord na nakita niya sa mga tao doon sa Jerusalem? Is he grieved at what he sees in your life? Siya po ay parang nagdadalawang hati po siya. Doon sa nakikita niya ngayon sa buhay mo, nagagalak siya. So, inalaman po ito na dapat po namin matulasan. Kasi mananin po talaga na there's something beyond him. Kung mapapansin po natin na maaaring nandito ka nagsisimba ka, pero baka wala yung puso sa Panginoon, kaya naiyak siya. Baka
Ipakita sa iyong mukha na masaya ka, pero baka hindi naman saya yung nakikita sa iyo ng Panginoon. Sabi ko dito, tingnan nyo ha, is this beyond the outward in our church, in the church? I know thy word, sinabi niya po yan. At alam niyo po ba kung saan niya sinabi yan? Mahayag chapter 2, verse 2, tingnan mo po yan, mga kapatid sa Panginoon. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matiyagang pagtitiis. Alam ko hindi mo kinukonsinti ang masamang tao, sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mo sila'y Juan. Ganito po tayo. Kung minsan parang meron tayong touch of righteousness, pero beyond that, hindi naman pala. So meaning, kapag tayo minsan, nagkakaroon tayo ng pagpapaimbabaw pagdating sa mga bagay sa Panginoon. Kaya nga, ang gusto makita talaga ng Lord sa iyo, yung kaibuturan. It is not the outward looks of you. Hindi yung kagandahan mo, hindi yung ayos mo, hindi yung itsura mo, hindi yung ngiti mo ang tinitignan ng Lord, kundi yung nandito sa loob ng puso mo. Kung ano yung tinitibok ng puso mo, kung ano yung kalagayan ng kaluluwa mo, kung ano ka ngayon sa harapan ng Panginoon. Dahil alam naman po talaga natin na maraming Kristiyano, makikita mo sa panlabas nila, they are holy, they are righteous, they do the things in God, but deeply, hindi po yun ang nakikita ng Lord. So, there is a cause of hypocrisy in his life. Mayroon pong masasabi natin pagpapaimbabaw sa buhay niya. Kaya alam niyo, kung minsan, kapag hindi tayo totoo sa Panginoon, naiiyak siya. Even right now, dito sa church na ito, maaaring nakikita ng mga bawat mata po natin na maayos ka sa harapan ng Panginoon, pero sa harapan talaga ng Panginoon, nakikita niya na wala palang kaayusan yung iyong kaluluwa at espiritu sa harapan ng Diyos. Kaya alam niyo, kalimitan, God grips. Nag-grip po yung espiritu niya kapag nakikita na hindi tayo totoo. Kaya, through Jerusalem, nakita niya po yung sigawan ng mga tao, hiyawan ng mga tao, yung pagpupuri ng mga tao. Nakita niya po ito, pero yung beyond, na nandun sa kaibuturan ng puso ko nila, yun yung nakapagpaiyak po dito kay Jesus. This is beyond the outward in our lives. The facades that hide inward sin. Kuminsan, tayo po lahat ay nasa Lord na, pero mayroon pang kasalanan. Naglalaro pa rin sa kasalanan. Nabubuhay pa rin sa kasalanan. Kaya lagi po naiiyak ang Panginoon dahil ayaw kanyang malagay sa kapahamakan. Hindi po siya nangiinis. He's crying. Because He is pity and pity. He has pity in you. Kung parang nakakapag siya, naaawa siya, at gusto niya talagang maligtas tayo. Kaya pag mayroon po tayong sin, doon naiiyak ang Lord. Even though nag-worship ka ngayon, nakikita pa rin ng Lord yung kaibuturan ng puso mo. Baka mamaya na sumasamba tayo sa Panginoon, pero punong-puno ka pala ng galit sa puso. Punong-puno ka pala ng hinagpis. Punong-puno ka pala ng pagre-reklamo. Kaya, alam niyo, sa pagharap natin sa Panginoon, duha ang namumutawi sa kalooban ng ating Diyos. The smile that hides inward tears. Kung minsan, kung titignan mo, masaya, pero yung parang punong-puno ng kabigatian sa puso. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, if we really know God in our life, especially Jesus Christ, if you have Jesus Christ, dapat nakikita na po yung katotohanan sa atin. At ipinalalabas po natin at ipinapakita po natin yung laman talaga ng puso natin, not only our facades. Hindi lamang itong panlabas natin, not only the core of your life, not only your appearances. Hindi yun yung lamang yung pinapakita natin. Kasi maaaring magpanggap po ang tao na sila'y mga Diyos, pero balik naman po pala ng kasalanan
at hindi lumalayo sa kasalanan. Because our life is transparent to God. Nakikita niya kung ano yung mga ginagawa natin. Kahit napagtapan po natin yan, kahit sa salita, ibahin natin yung ating karakter, pero kita-kita at alam na alam ng Diyos kung ano yung ng puso natin. Ikalawang dapat natin matutunan, He cares about our faith. Kapag ang isang Kristiyano na kumikilala sa Panginoon ay nasasaktan, ang Diyos ay nagmamalasakit. At sa kabila po ng sakit na yun na nararamdaman ng isang tao, ang Diyos inaaliyahan ka. Kaya nga kumisan, di ba, kahit na pilit yung iyong saya na nararamdaman ngayon sa pagsamba sa Panginoon, still ang Lord pumapasok pa rin sa puso mo para talagang nagyan ng kaganapan. Because the rejoice of the person coming from the Lord. Yung totoong kaganapan galing sa Diyos po yan. At hindi yan galing sa dahil sa marami kang pera ngayon, nagagalak ka. E paano pag nawala ka na ng pera? Kapatid sa Panginoon, gusto ko po na malaman po ninyo, ang Diyos naiyak hindi dahil sa kung anong bagay. Dahil marami po sa panahon po natin ngayon, ang kanilang kaganapan ay nasa mga bagay sa salituran lamang. At naging hindi sa Lord nang gagaling ang kanilang kaganapan. At sabi ng verse 41, and wept over it, naiyak po siya, nanangis po siya, tinangisan niya itong Jerusalem. Alam niyo kung anong pinapakita ng kanyang pag-iyak? Marahil sa oras na ito, kapag mayroon ka nararamdaman, masakit para sa iyo, ang Diyos din mismo nagdadalamhati para sa iyo. Madalas ang Diyos nakikiramay palagi sa iyo. Kaya lang ang tanong dito, ikaw ba? Nung time na nalaman mo na ang Diyos ay nagpapako sa cross para sa pintasan mo, nakiramay ka ba? Kaya nga po noong mga panahon na yun, nagtakbuhan yung mga alagad. Iniwanan nila si Kristo. Hindi po sila nagbato ng kahit na konting sulyak kay Jesus. Wala silang pakialam kung ano yung nangyari kay Jesus. Kaya nga, mga kapatid sa Panginoon, ang Diyos na ito, kapag nasasaktan ka ng Diyos siya parati sa iyo. He cares for us. Huwag mo sasabihin, iniwan ka ng Panginoon, ang Diyos lagi siya nandyan. Kung makapansin mo, di ba? Nagtataka ka, kung kailan marami kang problema, ito si sister, ang kulit-kulit, i-invite ka pa sa church. It is Christ. Amen. Dahil gusto ng Christ na ito, gusto ni Kristo na ito, na yung maibsan yung talagang sakit na nararamdaman mo. Kaya alam niyo sa iba nila hinahanap kung saan may iibsan yung kanilang mga nararamdamang sakit sa kalooban. At alam niyo, simply ang solution lamang po niya ay ang Panginoon. Because He is the one who cares for us. Ang sabi sa atin ng Lord, cast all your cares to Jesus. Because He is the one who cares for us. Siya yung may malasakit sa atin. Kahit na sabihin mo, yung pamilya mo, yung tao, yung mga kaibigan mo, yung malapit sa buhay mo, hindi nila alam kung paano talaga yung totoong pagmamalasakit. Pero ang Diyos, yung malasakit ng Diyos, not only what the pain you have in your heart, but the pain you have in your soul. Hindi lamang yung sakit na nararamdaman mo dito sa puso mo, kundi pati yung sakit na nararamdaman ng kaluluwa mo, doon nagmamalasakit ng todo ang Panginoon. Kaya hindi nyo napapansin, at ang Lord, kapag ang halimbawa, di ba, masakit yung kalooban mo. Madalas ganito tayo, nasasaktan yung kalooban natin, lalo na pag nakikita na natin yung mga feelings natin. Tapos wala pang pambayad, masakit sa kalooban yun. Pero hindi niyo po ba napansin? Kayang-kaya ng Lord mag-provide sa iyo ng halaga para bayaran niyo, pero hindi niyo na pinrovide ng Lord. Instead, anong ginawa ng Lord? Inanyayahan ka pa sa kanyang simbahan. Tapos ang tugon mo naman, wala na nga akong pera, malalagasan pa ako ng pamasahe. Di ba? Hindi niyo napansin? Bakit? Because He first cared for your soul. Unang-unang pinagmamanasakitan ng Diyos, kaya siya naiiyak yung kalagayan ng kaluluwa mo. Hindi yung kalagayan ng bulsa mo. Dahil that was only a temporary problem. Pero yung eternal problem, yun ang gustong lunasan ng Panginoon sa buhay mo. At doon unang-unang nagmamalasakit para sa iyo ang Panginoon. Amen.
mapapansin natin yung pagpasok niya po sa Jerusalem, matagumpay siya, nakapasok dito, pero naiyak siya. Naiyak siya. At dahil hindi nakita niya yung talagang katotohanan dito sa mga tao na ito, nagagalak sila, nagpupuri sila, sumasamba sila, pero mayroong nakita nga ang Diyos na mas higit talaga na kailangan na kumpunihin at i-restore sa kanilang buhay, which is their soul. Yung kanilang kaluluwa. Bakit sabihin natin magandang kalagayan ng mga tao na yun, nagsisigawan sila, masaya sila. Pero ang problema, nagulasan sila and no one stay at the foot of the cross para lamang damayan itong si Yesu Cristo. Kaya doon naiyak si Jesus at the beginning pa lang, yung paumpisa pa lang ng kanyang gagawin pagliligtas sa atin, we are all killed. Tayo lahat. Hindi natin na-meet talaga yung hinahanap ng Lord, but still He is a loving kindness God. Kung mapapansin natin, sobrang talaga yung pagmamahal at kabutihan ng Diyos para iligtas pa rin po tayo. Yung kanyang pagluha ay pagpapakita sa atin ng malasakit. Was not His primary concern over sin? Yes, but sin brings pain. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, yung kasalanan supposed to be, wala na dapat yan eh. Dahil alam ng Diyos na mapagtatagumpayan niya para sa atin. Because He's willing to sacrifice His life. Alam natin yun. Na kaya-kaya niya talaga na gawin itong bagay nito na pagpapatapos sa cross dahil sa kanyang tindi ng pag-ibig para sa atin. At yung pag-ibig ng Diyos na ito, nakita niyo naman po yung tayo para sa akin niya. Hindi talaga ito masusulat ng kahit anong halaga. Na kahit siguro suhulan pa itong si Torre. Kahit na suhulan pa, di ba? Parang kapag nasuhulan ka, makikita mo, ibebenta mo yung bagay na alam ko na makakapagpapunti. Isa kahit na itong si Christ, kahit na anong gawin natin, hindi magbabago yung kanyang puso, yung kanyang malasakit para tayo po ay iligtas. Kaya mga kapatid sa Panginoon, gusto po na malaman po ninyo, ang concern talaga ng Panginoon is about our sin, yung ating magiging consequence for our sin. Kasi ayaw niya talaga na tayo po ay magdanas po talaga ng hirap pagdating ng araw. Yung malasakit ng Diyos ay talagang para sa ating kaluluwa. From the first sin in the Garden of Eden, napansin na po natin yan, doon pa lamang binigyan na agad ng solusyon ito ng Panginoon. Kaya lang po kumisa ng tao po talaga, pinawawalang bahala po nila itong mga bagay ito. Every act of disobedience brings pain. Na kapag tayo hindi tayo marunong sumunod sa Panginoon, doon pa lang sumisipol na yung kasalanan. Kapag disobedient tayo sa Panginoon, nandun po yung ating pagiging prone sa kasalanan. If we disobey God, pagpatuloy po natin na nilalapag ang Panginoon sa buhay po natin, pasok ng pasok sa atin yung kasalanan. And that was, yung concern ng Panginoon na sasayang po tuloy sa atin. At hindi po nakakapagbigay talaga o sabihin po natin, it give us remedy into our sin. Kaya nga, all sin has negative consequence. Lagi nating tatandaan, yung being disobedient to God bring us into sin. At yung sin naman yun, alam natin that there is always a consequence. For the wages of sin is death. At ayaw po ng Diyos na maging consequences po natin ay kamatayan. At alam po natin na ang Diyos nagmamalasakit sa atin, kaya ayaw ng Diyos na ito na tayo po'y mapahamak talaga. Alam niyo po, ang pangunahin po talagang kalooban ng Panginoon para sa atin, kaya siya ay makalasakit, yung iligtas tayo. Kaya lang maraming tao po talaga, alam yung Palm Sunday, alam po nila yung palaspas, pero hindi nila alam kung anong layunin talaga ng Diyos kung bakit niya ginawa ito. Yung pagpasok ng Diyos doon sa Jerusalem na tinatawag na triumphal entry, ang ibig sabihin po niyan, nagtagumpay siya dapat sa buhay mo. Nagkatuwaan po sila, nagpungi po sila, nagpuri po sila, nagsigawan sila, Hosanna, Hosanna in the highest. Napakagandang tignan ng dumarating na haring tagapagligtas
sinisigaw po nila yun, pero ang hindi po nila nakita po talaga dito, yung katotohanan na dapat po talaga, katotohanan na tayo lahat ay na kay Kristo. Tumatanggap talaga ng maluwalhati sa Diyos. Now, kung papansinin po natin, marami po sa atin still deceived by the sin. Hanggang ngayon, nakapailalim pa rin ang karamihan sa mga paggawa ng kasalanan. Mas inibig pa po nila yung mga bagay sa sanlibutan kaysa sa mga bagay sa Panginoon. Which is, alam nila, doon sa first born of men pa lamang, doon pa lang nagkasala na ang mga tao at nagkaroon na ng kabayaran ng kamatayan. Kaya kung mapapansin natin mga kapatid sa Panginoon, may consequence na agad na nangyari doon kay Eva at kay Adan. At yung consequence na yun, sila po ay naging independent. Nawala sila sa poder ng Panginoon. At alam po ng maraming tao, masarap yung maging independent ka. Masarap yung solo mo ang buhay mo at walang Diyos na nakikialam. Kapatid sa Panginoon, kaya nagkaroon ng independent sa mga tao dahil po sa kasalanan. At you must know this. Yun yung naging cause nila. Kaya po ano nangyari? Pinaalis po sila sa Garden of Eden. Pinalayas sila. At doon pumasok yung kamatayan. At yung kamatayan na yun, yun yung naging kabayaran ng kanilang kasalanan. Supposed to be, dapat tayo, wala tayong kamatayan. Pero nagkaroon tayo ng kamatayan because of sin. And until now, ang sabi ng Biblia, Roma chapter 6, verse 23, for the wages of sin is death. Ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Kaya, alam niyo, mabuti po ang Panginoon dahil umisip siya ng paraan para tayo po ay maligtas muli. Just to restore our life into the curse of death. Ayaw kasi ng Diyos na tayo po ay mamatay. Gusto ng Diyos talaga, ma-restore talaga yung ating fellowship with God, yung ating relasyon sa ating Panginoon. Kaya tignan niyo mga kapatid sa Panginoon, kung bakit po tayo willing sa mga bagay dito sa sanlibutan na ito. I-enjoy kasi natin yung consequence. Actually, it is not the solution that give us by God. Hindi yun yung ating na-recognize. At na-recognize natin yung consequence ng sin natin, yung pagpapalayas natin na gustuhan natin. Come on, this ay mga kapatid sa Panginoon. Maaaring hindi nyo naiintindihan, pero intindihin nyo, unawain itong bagay dito. Nung pinalaya si Eva at Adan doon sa Garden of Eden, ipinabuhay ng mga sumusunod na henerasyon ang pamumuhay nila na hiwalay sa Diyos. They become independent. And even without God, namuhay sila sa pagkaakala nilang kaya po nila yung kanyang sarili. Sapagkat natutunan na po nilang maghanap buhay. Kaya nga po, ang pagpapagal po nitong si Adan, ito po yung naging sanhi ng parusa nila sa kasalanan. Sinabi po niyo sa kanya, ikaw na lalaki, pagpapagalan mo, magbubungkal ka ng mga dabo na matitinig para sa iyong ikabubuhay. Kapatid, kung mapapansin po natin yun, yun ang in-enjoy ng mga tao. And that was the consequence. Consequence po yun, kapayaran po yun ng kasalanan po nila. At ito naman po si Eva, sa kanyang pagdadalang tao, siya po ay maghihirap. Kaya hindi niyo po napapansin, ano kung sabi po ng mga kababaihan, ang kababaihan sa pagdadalang tao po nila, sabi nila, yung isang paa nila ay nasa buhay. Ganun ang katumbas ng pagdadalang tao. Kaya nga po, respect your wife sa kanilang pagdadalang tao. Amen. Naalala ko po nung araw nagdadalang tao po, bago pa lamang po kami ni Sister Mary Ann po noon. Wala pa po ako sa Panginoon noon. Wala po pakialam sa kanya kahit na po nung nagdadalang tao siya. Bakit? Kasi ako laging layas. Nagpapakasasa ako sa pagiging binata ko habang siyang nagdurusa at walang kasama nung mga time na yun.
Ganun po tayo eh. Mga kapatid sa Panginoon, pero kapag ka nasa Lord ka, makikita mo yung mga bagay ngayon, which is yung consequence, yung pagmamalasakit ng Panginoon, makikita mo kung gaano kapatid talaga ang Panginoon. Because He cares for us. Yung kanyang pagluha ay pagmamalasakit sa atin. Kaya nga, if we use our life away from Him, naiiyak siya. Kapag ginagamit mo lang yung sarili mo ng hiwalay sa Panginoon, kaya nga, ang gusto ng Lord talaga, fellowship with Him. Gusto niya na i-restore yung relasyon ng tao sa Panginoon. Ayaw ng Diyos dito na mabuhay kang mag-isa na. Ayaw ng Diyos dito na maging independent ka na. No, mga Diyos, kaya nga po, kahit na mga bata po ngayon, pagdating nila ng 18 years old, gusto nila, hindi na sila pinapakailangan ng magulang po nila. Which is, ayaw ng Lord po yun. Ang gusto ng Lord talaga, lagi tayo napapasakot sa Panginoon. Parang naman sabihin ng mga kabataan, 18 years old na ako, okay na, wala ako sa Lord. Independent na dapat ang buhay ko. Tulong kapatid sa Panginoon. Gusto ko po malaman po ninyo, nandun ang kasalanan. If your life is getting away with Christ Jesus, it must go. There in you. Nandiyan palagi ang kasalanan. Do you think you are getting away with sin? Ikaw, sa tingin mo, wala na ba yung kasalanan sa buhay mo? Kaya nga, napakasarap po na binibigay sa atin ng Lord because He is really concerned with our soul. Not only the needs of you, the daily needs of you. Hindi lang po yun yung iniisip ng Panginoon sa iyo. Kaya ano sabi nga po sa atin, Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all the things shall be added unto you. Lahat ng bagay idaragdag sa iyo ng Panginoon. Basta ang unang-unang gawin mo, pagalitan ng Panginoon at mabuhay ka sa kalooban niya. Kasi ayaw talaga ng Lord na ibibigay lang basta-basta sa iyo yung kailangan mo nang hindi siya naghahari sa buhay mo. Kasi yung bagay na yun, kaya ibigay sa iyo ng Lord yun. Kaya lang, kasabay po dito, kung walang paghahari ang Diyos, kakasabay po dito yung kasalanan. Pasingin niyo mga kapatid sa Panginoon, yun nga po paghahasik ng binhi. Kung mapapansin po natin, di ba, may naghasik ng mabuting binhi, which is our God. Kung natatandaan niyo po yun. Tapos, habang sila'y natutulog, may naghasik naman ng masamang binhi, which is our enemy. The enemy of our God, which is Satan. Now, kung mapapansin natin, ganun din po tayo. Kung minsan sa buhay po natin, kapag tayo po ay ibinless ng Lord ng pagpapala, pero hindi naman naghahari sa buhay mo ang Diyos, kasabay po nito yung paghahasik ng kasamaan. Yung blessing na yun, instead na makapagbigay kaluhuran at pagpupuri po sa Panginoon, ang nangyayari doon, yung blessing na yun ang magdadala sa iyo sa kapahamakan at kasamaan. Kaya kung mapapansin mo, yung love of money can be the root of all evil. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag hindi naghahari sa buhay mo ang Panginoon, dumami pera mo, makikita mo hindi ka na magiging wise spender. Yung pera mo, gagamitin mo lang kung saan-saan. Yung dami ng pera mo, supposed to be, dapat napaparangalan ng Panginoon yan, pero nagagamit po lamang po yan sa mga bagay na karangyaan lamang. Amen? Pansin mo mga kapatid sa Panginoon, kaya nga po, ang tao, kapag namuhay sila sa sarili nila at wala yung Diyos na nagmamalasakit sa kanila, nandun palagi ang kasalanan. Kaya ang tanong nga po sa atin dito, do you think you are getting away with sin? Sa pamumuhay mo po ngayon, ikaw ba'y nakakaiwas ka na sa pagkakasala sa mundo ito? You cannot sin and win. Alam po natin yun, na kapag tayo nagkakasala, hindi tayo magtatagumpay. At yung tagumpay na sinasabi ng Panginoon po sa atin dito, yung buhay na walang hanggan, yung kaligtasan. Kasi supposed to be, tayo lahat ay pinanalayo ng Diyos sa kasalanan. Now, ano sabi po dito, the words you are reading, the last you tolerate. Kapag halimbawa may binabasa ka, kapag ganito po yung nagkakaroon po ng masama
mga nilalaman, magiging masama ka. The words you say, the stories you tell, the lies. Now, ang ibig sabihin naman nito, kung yung mga bagay na sinasabi mo, o yung mga ini-istorya mo, kinukwento mo, ay pawang kasi mga inganin kasi you sin. So, sa madaling salita, mas maganda na ang basahin natin ay ang salita ng katotohanan. It is not the book that full of lies. Hindi yung mga libro lamang na sinulat lamang po ng tao na kung saan nagbibigay naman sa atin ng kamalian. Ang Diyos kasi gusto niya mapunta tayo sa lahat ng katotohanan. Ang Diyos gusto niya mamuhay tayo sa katotohanan. Kaya nga, He gave us this book para na sa ganon, yung katotohanan ay maipamuhay ng tao. Kaya nga kung babase lamang po tayo sa science, babase lamang po tayo sa mga inilimbag dito sa mundo ito, hindi natin masusuntukan ng katotohanan because the truth was here. Nandito ang katotohanan because God is the truth. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng katotohanan and you know the truth and the truth will set us free. At kapag ganito po, yung mga libro, yung mga salita, yung mga kwento, yung mga nabasa natin, ganito, all these things brings pain for us. Magkukos lamang po ito ng sakit ng ating kalooban pagdating ng araw. Dahil ito yung maglalagay po sa atin sa kapahamakan. Kaya mga kapatid sa Panginoon, mas maganda na hindi natin tinotolerate yung mga ganang bagay. Alam nyo, sa social media nga po, sa Facebook, ang dami natin mga magbabasa na talagang magpapasama ng katauhan mo. Kung mapapansin po natin, ang dami natin mapapanood na magkakos talaga sa iyo ng kasamaan. Kaya nga, if you tolerate all these things that you see, that you watch, ito po yung magpapasama talaga sa atin. And so, makikita mo, ito yung magiging sakit ng kalooban mo pagdating ng araw. Ikatlo na dapat natin matutunan, knows our full potential. Nakikita ng Diyos kung ano talaga yung ating magiging kakayanan natin, yung makakapunti sa atin, alam po ng Diyos yan. Ang sabi niya dito, if thou hadst known, sabi ng Panginoon, kung nalalaman mo lamang, kapatid sa Panginoon, pakitanong mo nga yun, pagkabi mo alam mo lang. Alam niyo, maraming po tao, hindi nila talaga alam eh. Ano ba yung tinutukoy po ng Panginoon dito na kung alam ko lang? Kung alam ko lang na napakahalaga ni Yesu Cristo sa buhay mo. Kung alam ko lang na napakahalaga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kung alam ko lang na napakahalaga ng paglilingkod sa Panginoon. Kung alam ko lang napakahalaga ng pagbibigay ng buhay kay Yesu Cristo. Kaya nga, sinabi ng Diyos dito, habang papasok po siya doon sa Jerusalem, ang sabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. He avoid pains in us. Ayaw ng Diyos na magkaroon tayo talaga ng masakit na karanasan o masakit na mararanasan pagdating ng araw. Ayaw ng Diyos na mapahamak po tayo. Kaya sinasabi niya sa iyo, kung alam ko lang kung bakit nandito ka ngayon. Kung alam ko lang kung bakit pinapahayag ang kanya ngayon ng salita ng Diyos. Kung alam ko lang kung bakit pinapanatili ka ng Diyos doon sa kanyang piling. Kung alam ko lang kung bakit pinapaalam sa iyo ng Diyos na napakahalaga ng pagtawag mo sa Kanya. At yun yung mga bagay na dapat na mo lang. Luke chapter 19 verse 42, hindi po natin sinabi niya, kung nalalaman mo lamang ang araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito yung higit ngayon sa iyong paningin. Kasi kung sabihin, itong kumparahan natin ito, dapat hindi namingit sa iyo Kasi nangyari na lahat ng bagay na ito Sa kanila, habang sinasagot nila si Jesus, wala pa po sila alam. Only sabi-sabi pa lamang po yung kanilang nalalaman. Propesiya pa lang, hula pa lang yung kanilang naririnig, pero hindi pa nagaganap. Katulad po lang sa atin, naganap na lahat ng bagay, pero still, we did not know. Until now, hindi pa rin natin alam. Until now, nahihirapan pa rin tayong unawain. Bakit kailangan ko mag-church? Bakit kailangan ko mag-stay sa Lord? Bakit kailangan ko igugol yung buhay ko sa Panginoon? Until now, hindi pa rin natin alam yan.
Bakit ka nagsisimba? Bakit ka nakikinig ng salita ng Diyos? Bakit kailangan na magkaroon ka ng kainipan sa pakikinig? Until now, hindi pa rin natin alam yung halaga ng bagay na yun. Kaya nga, dapat na maunawaan natin ang lahat ng ito. If you accept Christ Jesus truly as the Messiah of your life, as the King, the one who comes into you, dapat tanggapin natin talaga siya ng buong buo sa buhay natin at talagang totoong tinatanggap mo siya na paghahari sa puso mo. Pero makita niyo mga kapatid sa Panginoon, maraming hindi nakakaunawa eh. Maraming hindi nakakaalam. Kaya ano sabi ni Hosea, my people perish because of lack of knowledge. Kulang sa pag-unawa, kulang sa kaunawaan mo sila. God is willing to give you understanding. Minsan, oo nga, nagbabasa tayo ng Biblia, pero hindi mo nalalaman kung anong purpose ng Lord kung bakit ka nagbabasa ng Biblia. Minsan, dinala ka ng Lord dito sa church nito, but still, you didn't know what is the purpose of God. Kung bakit ka dinala niya dito. Kasi bakit? Kasi ayaw nating alamin eh, ayaw nating unawain. Now, ang sabi po dito ni Jesus, if you only knew, kung alam mo lamang, what Jerusalem might have been, ano po ba yung talagang kung ano ang dapat na malaman nitong Jerusalem? Because Jesus knows that this city is a blessed city. The city is a blessing. Kaya nga doon po tinayo yung templo ng Jerusalem. Kaya tinawag ko yung Jerusalem the holy city. Amen? Now, minsan ang hindi po natin alam, bakit tayo dinadala ng Diyos dito sa kanyang simbahan. Kasi this represent the temple of Jerusalem. At alam niyo po bang anong ibig sabihin no? God bring His people into the city of holiness. Kaya tayo dinadala dito para tayo pakulanan ng kabanalan ng Diyos. Para tayo ay mapulo ng kabanalan ng ating Panginoon. If we only knew, kung alam naman po natin. Pero dahil nga po hindi nila tinanggap itong hari na dumarating sa kanila, instead it has become a city of war and grief. Kapatid, ganito po yan. Para tayo po, kung tinanggap lang na po natin talaga si Kristo ng totoo sa puso po natin, sagana sana tayo sa pagpapana, hindi lamang sa mga bagay sa mundo nito, kundi sa spiritual at sa katotohanan ng kapayapaan kay Kristo. Hindi sana tayo maghihinagpis sa buhay. Hindi sana tayo mamimigati kung tinanggap natin ng buong katotohanan si Jesus Kristo. At hindi pa po yun. Hindi dito nagtatapos sa buhay nito. Dahil ang totoong kapigatian ay nandun sa ikalawang kamatayan. At yun po yung napakabigat na kapigatian na ayaw ng Diyos na ito na maranasan lahat sa atin. Kaya nga, He's taking care of us. Ang Diyos na ito talagang pinapaalam sa atin. Ayaw niya nung wala kang alam. Gusto ng Lord na malaman mo itong bagay nito. May naghihintay na kapahamakan sa buhay ng mga tao hindi talaga sumasampalataya kay Kristo. Kaya nga tayo mismo, sinasabi sa iyo ng Panginoon sa oras na ito, if you only knew, kung alam mo lamang kung gaano mahalaga si Kristo sa buhay mo, na pagdating ng araw, hindi ka sana mapapahamak kung pinahalagahan mo siya. At yun po yung bagay na gusto malaman ng Lord, na ito yung bagay na mahalaga na dapat mong alaman, yung iyong kaligtasan. Minsan pinagkakaita natin ang panahon ng Lord. Minsan pinagkakaitan natin ng lakas. Pinagkakaitan natin ng time para makipag-bonding tayo sa Kanya. Kung alam mo na kung gaano mahalaga yung bagay niyo. Minsan tayo lahat, aral lang tayo ng aral tayo, pakinig tayo ng pakinig na salita ng Diyos. Pero hindi natin alam kung anong kahalagahan nito para sa atin. Apply it into our life. Bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Because
God, Jesus Himself wanted us to know and to apply it into our life. Gusto ng Diyos ipagbuhay mo yung natututunan mo dito. Gusto ng Diyos na ipaglingkod mo sa tao yung mga bagay na natututunan mong katotohanan. Hindi lang yan basta ginagagal mo lang sa puso mo, kundi dapat ipagbuhay natin yan kung alam mo lamang. Pagsabi mo sa katabi mo kung alam mo lamang. Jesus knows your full potential. Alam ka ng Diyos kung ano yung mga kaya mo eh. At hindi tayo lang yung nagsasabi, Pastor, hihirapan mo yan, di ko kaya yung ginagawa mo. Pastor, kaya mo yun. Because God also encouraged me to do this. Ang Diyos ang nag-encourage sa akin na gawin itong bagay nito. Kahit sino po sa inyo, kaya niyong gawin yun. Kaya niyong magpahalaga sa salita ng Diyos. Kaya niyong ipagmuhayan. Kaya niyong paglikuran ng Diyos. Kaya niyong iwanan ng lahat for the glory of God. Kaya lang ayaw mo. Dahil bakit ang tao ay umaayaw sa Lord? Come on. This question is very important for a Christian. Bakit ang tao umaayaw sa mga bagay sa Panginoon? Ano sa tingin niyo? Dahil busy siya? Dahil marami siyang ginagawa? Dahil marami siyang anak? Dahil kailangan niya magtrabaho? Dahil kailangan niya mag-aral? Come on, people of God, hindi yan ang totoong sagot. Ang totoong sagot, hindi mo alam. Dahil hindi mo alam kung ano yung halaga nitong bagay nito. But if you only knew the importance of all these things, gusto ko malaman mo, hindi mo tatanggihan ng Diyos. Hindi mo papahindian ang panawagan ng Diyos sa buhay mo. If you only knew. Kaya nga itong oras na ito, pinapaalam sa atin ng Panginoon na dapat maging alam mo na napakahalaga ng mga bagay na ino-offer sa iyo ng Panginoon. Kasi alam ng Diyos yung mga kaya mo eh. Alam ng Diyos yung magagawa mo. Pero, ang sabi nga po dito, the saddest word of tongue or pen, it might have been, yung parang sinasabi sa atin, marahil sana eh. Kung ginawa ko lang itong bagay nito, tayo maraming alam. Yung mga reason natin, na kapag sinasabi, pinapagawa sa atin ng Diyos, pero ini-ignore natin, binabaliwala natin, pero at soon, pagdating po nitong mga masasakit na pangyayari sa buhay po natin, doon lamang natin naunawaan, marahil kung ginawa ko to, hindi sana nagkaganito. Marahil kung inayunan ko lang yung gusto mangyari ng Lord sa buhay ko, hindi sana ako napahamak. Maging maayos sana yung buhay ko. Naging maayos sana yung kalagayan ng kaluluwa ko. Doon tayo mo minsan eh. Parang hindi natin nakikita yung bagay na yun eh. Nandun na lang sa huli na tayo nagsisisi na. He knows what you can achieve. Don't underestimate Him. Alam niyo, bakit na tinatawag ng Lord? Minsan dami natin nabigbiwaya. Mahina ako sa ganyan. Doon tayo mo minsan na parang ina-underestimate natin ng Lord eh. Baka mapabayaan ko pamilya ko, baka mapabayaan ko yung trabaho ko. Ina-underestimate mo ang Lord. Alam mo naman dapat na hindi kayo pababayaan, hindi kanya iiwanan. Kaya lang marami tayong dahilan na sinasabi natin, paano na yung ganito ko? Paano na yung mga anak ko? Paano na yung mabuhayan ko? Paano na yung sarili ko? Paano na yung mga pangarap ko? Everything knows God in you. Kaya lang tayo yung hindi may alam pagdating sa Kanya. Kaya nga, sa kahulihan, magiging sagot na lamang po natin, marahil kung ginawa ko yun, hindi sana ako napahamak. Kaya nandun po yung pinaka-saddest word sa isang tao na umayaw sa mga bagay pagdating sa Panginoon. Tingnan yung mga kapatid sa Panginoon. No? Pero lamang po tayo little thought po dito. No? Have you known it? A great future beats a great past every time. Anong ibig sabihin po dito? Yung mga pangit na nangyari sa iyo, noong nakaraan, haharapin mo ng maganda kay Kristo sa kasalukuyan o sa hinaharap. Lahat ng pangit na pangyayari sa iyo, matatapunan at mawawala. Amen. So,
Anong gusto po makita ng Panginoon dito? Na mayroong isang magandang kinabukasan na naghihintay sa bawat nananampalataya ng Kristo. If you only believe. Kung alam lang natin, sa iyo, sa ating lahat na narito ngayon, mayroong magandang kinabukasan na naghihintay sa atin. Saan? Sa piling ng Diyos. Saan? Doon sa patnubay ng Diyos. Saan? Sa liwanag ni Yesu Kristo. Saan? Sa mga bagay kay Yesu Kristo. Natin yung magandang kinabukasan natin. At hindi natin matatagpuan yung dito lamang sa mundo. Oo, matagpuan mo ngayon, pero pansamantala lang. Pero kung kay Jesus mo, natagpuan at nasumtuman yung bagay na yun, walang katapusan yun, hindi papawiin sa iyo, hindi mawawala yun. Yun ang kasama mo hanggang sa buhay na walang hanggan. At ang ikahabat po, mga kapatid sa Panginoon, He longs to give us peace. Pag nalaman mo itong mga bagay na ito, ang Diyos, kaya kang bigyan ng kapayapaan. Sabi niya po sa atin dito, kung alam mo lamang kung ano makakapagdulot po sa atin ng kapayapaan, marahil sana tatanggapin mo na maging hari sa buhay mo si Kristo. The things which belong to thy peace. Siya mismo, si Yesu Kristo mismo, ang makapagdulot po sa atin ng kapayapaan. Minsan hinahanap natin kung saan yung kapayapaan pero ang kapayapaan natin Kristo lang. Minsan nakalanan din nasa kayamanan ng sanlibutan ng kapayapaan, wala doon. Nasa kapangyarihan ng sanlibutan, wala doon. Nakit Kristo lamang po ang kapayapaan. Luke 19 verse 42, sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa inyong paningin. Hindi pa rin na nakikita. Ito yung time na kung saan, hindi pa rin na alam yung magaganap. Pero sa atin, alam na natin eh. Nangyari na, ginawa na ni Jesus. He fulfilled already the prophecy to him. Lahat ng mga inihuna ng mga propeta na magaganap, at siya mismo, si Yesu Kristo mismo, yung hinuna na gaganap nito, ginanap niya na. So meaning, alam na natin. Kaya lang bakit hindi pa rin ito makapagdulot sa atin ng kapayapaan? Nakukulangan pa rin po tayo sa buhay. Alam niyo kung bakit? Kasi nakapokus lamang po tayo sa karamihan ng buhay sa mundo ito. Hindi sa mga bagay na tatalasain natin into the things of God. Doon sa ating Panginoong Yesu Kristo. Minsan maligaya na tayo, basta mayaman lamang po tayo eh. Paano kung hindi ka mayaman? Paano kung mahirap ka lang? Minsan sabi natin, ay mapapayapa na ako kapag kabayad na ang utang ko. Paano kung wala si Lord? Sigurado ka ba na wala ng problema? Meron pa rin, because we're still here. Nandito pa rin tayo into the simple nature. Alam natin na tayo po yung magdaranas pa rin ng kapigatian dito sa mundo ito. But, ang Diyos ang pinanggagalingan ng kapayapaan. Dahil sabi sa atin, Philippians chapter 4, verse 7, the peace of the Lord surpasses all understanding that guide our heart and mind through Christ Jesus. Siya yung magbibigay. Siya yung nakaparating ng lahat ng kapayapaan kailangan natin. Kapatid, kung minsan sinasabi natin ikaw, kung tatanungin ka sa oras na ito, ano yung makapagbibigay sa iyo ng kapayapaan? Siguro sasabihin mo, basta yung mga anak ko nasa maayos na kalagayan, mapayapaan ako. Basta yung negosyo ko ay kumikita at lumalago, mapayapaan ako. Basta makita ko na mayaman, may savings ako, walang utang, mapayapaan ako. Come on, glory sa Panginoon, hindi mo alam kung ano yung naman ang isip at puso natin. Dahil kung minsan nagiging sinungaling ito kung mali ang ating pananaw. Because yung ating perspective in life, yun yung naglalagay sa atin sa mali. Bakit? Pag mali yung pananaw mo, magiging mali na lahat sa buhay. Maraming tao, ano sabi po ng Biblia? Sa paningin ng iba, ito yung makabuti, pero sa huli, ito yung magiging kapahamakan. Kapatid sa Panginoon, ang Diyos na nakakakita ng lahat ng magagandang bagay sa buhay ng tao. Because He knows everything of us. Alam niya kung ano yung makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan. Dahil to read your Bible.
Basahin mo, basahin palagi ang Biblia, makikita mo. Dito mo masusuntukan ng kapayapaan. Yung kung ano naman ang problema sa buhay ko, basta ng Biblia. Napakahirap nga lang kapag kapanupunan ka ng problema, pero kapag na-overcome mo yung hirap sa pagbabasa ng Biblia, during that time na meron kang problema, makikita ko naman, yung talagang masusuntukan mo, yung talagang sasagot sa mga problema mo. Amen. Kaya mga kapatid sa Panginoon, this is a good word for us, for every Christian. Yung kapayapaan lang sapat na yun. Hindi na kailangan marami ang pera mo. Hindi na kailangan marami kang pagkain. Hindi na kailangan marami kang ari-arian. Basta may kapayapaan ka. Okay lang. It is the great word for every Christian. Kasi peace is Christ Jesus. And without Christ Jesus, hindi ibibigay ito sa ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon sa atin? Kapayapaan ang hinihingi nyo, kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. At ang sabi po ng Panginoon, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo ay hindi katulad ng kapayapaan ang ibinibigay ng sanlibutan. Sapagkat ang kapayapaan na ito, it is long-lasting. Panginoon, hanggang walang katapusan. Hindi po yung kapayapaan lamang na maraming ang pera ngayon. Hindi yung kapayapaan lang na maganda ang sasakyan mo ngayon. Hindi yung kapayapaan na nakikita mo yung mga anak mo. Graduate, meron silang mga titulo. Hindi yun, kundi yung kapayapaan na kahit na marami kang problema, sa gitna ng problema, payapa ka pa rin sumasamba sa Panginoon. Ito sa yung peace. Kasi yung peace na yun si Jesus yun. Kasi kabila ng pagsubok, makikita mo, active pa rin yung espiritu niya kay Kristo. Hindi nawawala kay Christ, hindi lumalayo kay Christ, hindi nauhumaling sa kasalanan. Sabi nga po natin, a life away from Christ Jesus is a life that is near to sin. Yung buhay na malapit kay Kristo ay may kapayapaan, subalit ang hiwalay kay Kristo ay punong-puno ng kasalanan. Jerusalem means city of peace. Kaya nga dito ipinakita ng Panginoon that this is an important city. If you truly accept Jesus in you, makikita mo that you will come into the city of holiness. Tayo ay hinalagay ng Lord into the city of holiness. But one was waiting in the wings. Pero ano nangyari? Ang nangyari, instead of city of peace, ang nangyari po dito ay laging kupukupin. Alam niyo kung bakit? Kasi ang sabi po ng ating Panginoon po dito, at ni isang bato'y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Yung mga sa oras dito, still you are doubted, nag-aalala ka pa rin na si Kristo Jesus tayo kailangan mo sa buhay mo. And whatever troubles you have in life, nag-aalala ka pa rin na si Jesus yung kasagutan sa mga problema mo. Ay tayo pagdating ng araw, magiging magulo ang buhay mo. Sapagkat ang katiwasayan ng buhay at kaluwalhatian ay makatagpuan kayo sa Kristo. Kahit na sabihin natin paulit-ulit, napayapa na ang buhay mo, kapag ka ikaw ay meron ang lahat ng bagay dito sa mundo nito, still I tell you the truth, hindi ka pa rin magiging maligaya at hindi ka pa rin magiging mapayapa kung wala si Kristo na tulog talaga yung kapayapaan sa buhay. Kaya alam niyo, kaya magulo po ang mundo po natin. Expect it. Alam niyo bakit? Because a lot of people today has a different God. May iba-iba tayong Diyos na tinitingala sa buhay. But they must know that there is only one God. Ang sabi sa atin ng Acts chapter 1 verse 12, under the roof of heaven, there is only one name that is given for us by the Father. Only the name of Jesus for our salvation. Kapatid sa Panginoon, iisang pangalan lang. Pero ang daming itinataas ng bawat tao. Kaya tayo nagkakagulo, kaya tayo nagkakagera-gera, kaya tayo nagkakaroon ng digmaan sa bawat sulok ng daigdig na ito. Kasi hindi si Kristo ang naging sentro ng bawat tao sa mundo nito. Pero kapatid sa Panginoon, even into your family,
Kung meron kayong iba't ibang paniniwala, hindi magkakaroon ng kapayapaan sa pamilya. Kung hindi ang Panginoong Jesucristo ang nagiging sentro ng isang pamilya, hindi magkakaroon ng kapayapaan. Even in your relation, kapag hindi si Kristo ang naging sentro ng relasyon mo, ng asawa mo, kayong mag-asawa, I tell you, magkakaroon pa rin ng kaguluhan. Make Jesus the center. Gawin mo si Jesucristo ang sentro. Kaya nga kung minsan, daming tao, ini-ignore naman doon sa buhay nila eh. Sa pamilya, hindi si Jesus yung ginagawa sentro. Sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aaral, sa eskwelahan, may kanya-kanya tayong tinatayuan. Kaya hindi nagkakasundo-sundo ang tao. And expect it, that it will be happen. Bakit? Kasi iba-iba yung Diyos na kinikilala eh. Pero ang supposed to be, there is only one God. At yung Diyos na ito, yung Diyos ng langit at lupa, yung Diyos na nagligtas sa atin, there is no only name that is given. The only name is Jesus. Wala na ibang pangalan. Kapatid, alam po natin lahat po yan. Kaya nga sa araw na tayo po ay dumating doon sa kaguluhan, doon po maaalala si Jesucristo. Sabi po sa atin, marahil kung ginawa ko lamang ito patay dito, hindi sana nagulo ang buhay ko. Kaya kapatid sa Panginoon, gusto ko na malaman mo, make Jesus the center of your life. Pumasok siya sa pintuan ng Jerusalem, matagumpay siya nakapasok. At hayaan mo rin maging matagumpay na makapasok sa buhay mo si Kristo. Pag gawin mo siya, gawin mo siya ang sentro. Sundin mo siya. Napakahalaga na pagsunod mo sa Panginoong Jesucristo. Dahil ito yung makakaprit ng bawat kasalanan na nakabanta sa buhay mo. Luke chapter 14, verse 19, verse 43 to 44. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo, ang inyong mga kaaway, paliliputan kanila at gigipitin sa kabila, wawasakin kanila, at lilipunin ang lahat ng iyong mamamayan. Wala silang iiwang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Ganda ito eh. Kung maunawaan lang natin, every time pala Jesus is knocking at your door, lagi siya kumakatok sa pintuan mo. Kung papapasukin mo lamang siya, ano sabi ng Revelation, papasok siya, tutuloy siya, pupo siya sa harap at sa may yung kakain. So what does this mean? Walang panganib na darating sa iyo. Walang kaguluhan, hindi kayang payapain ng Panginoon. Kahit na dumating sa iyo, yung katakot-takot na banta ng kaguluhan sa mundo. But if you have Jesus in your life, you still at peace with Him. Mapapayapa ka pa rin. At sabi niyo po doon sa kanyang mga anak, napakaliliit naman ang inyong pananalig. Kasama na nila si Jesus, pero bakit? Their heart got into trouble. Nung makita nila yung big storm, big waves, big winds, natakot po sila. Kasama nila si Jesus, but their heart is away from Him. Malayo yung puso nila. At yun po yung tinangisan ni Jesus sa Jerusalem. They shout, they rejoice, they praise. Pero yung puso nila hindi nagpapuli sa Lord. It might mean us. Parang ganun din tayo. Nandito tayo ngayon, nasa church tayo. Sumisigaw ka, nakataas yung kamay mo, umaawit ka, pero yung puso mo malayo sa Panginoon. Kaya yun ang nagkakaroon sa atin, nagkukos sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid sa Panginoon, I want you to burn it into your heart and into your mind. That we need Jesus. Only Jesus. Kailangan natin siya. Kung mayroong naguluhan sa buhay mo, dapat matagumpay na makapasok sa puso mo si Jesucristo. At ito yung meaning ng tinatawag ng Palm Sunday. The triumphal entry of Jesus in your heart. Sa puso. Hindi sa lugar,
kundi sa puso ko. Hindi sa mga tagal, kundi sa puso ng mga taong naniniran dito. Hindi sa ulang, kundi sa buong pamilya mo. Kaya kapatid sa Panginoon, allow Jesus to be the King of your heart. Allow Jesus to be the Messiah of your life, of your family, and of this church. Kamati mo kayo po yung tayo sa Panginoon. Maaaring sa oras dito, marami po sa atin nasa kaguluhan. Maraming masasabi mo, binalamunan si Jesus ang buhay ko. Maganda na pero baka kulang pa kung pagkakabinala mo. Baka panlabas pa naman. Kaya nga, kaya mo mapahalong kayo mo kay Kristo yung kayo tutulan ng puso. Huwag yung labas naman. Baka kaya ka nga nandito ngayon. Dahil gusto ng Diyos na makapasok talaga sa puso mo sa Kristo. Always remind yourself na si Kristo ay hindi isang damit na isusuot mo lamang. At pagkatapos kapag narumihan, huhugarin mo na. O kapag ayaw mo, huhugarin mo. Si Kristo ay kasunod ng pangwalang hanggan. Na kapag kasimuot mo siya, huwag mo na siyang huhugarin sa buhay mo. Sa oras nito, mga kapatid sa Panginoon, marami pa rin mga Kristiyano ang hindi alam mo. Ibinibihis nila si Kristo sa buhay nila, pero sa sandali na sila ay magkaroon ng mga pagsubok na mabibigat, hinuhubad nila ito. It is not a simple dress for us. It is not a simple cloth for us. He is an armor of God. Siya yung baluti na kailangan lagi nating kasuotan upang hindi tayo madaig ng lahat ng mga kabuluhan sa mundong ito. Kapatid, ino-offeran ka ng Diyos ng kapayapaan. And this peace will be happen to you when you truly accept Christ Jesus to be the King of your life para maging hari ng buhay mo. Come on, let us praise God in our life. Tuwin po natin, hindi naman ang palabas, kundi ng puso. Awiman natin sa Panginoon. Let us lift our hands to God. Hallelujah, Jesus. Maaaring sa oras na ito, kinakatok ng Diyos yung iyong puso. Pagbubuksan mo ba siya o hindi? This is the questions for you. Bubuksan mo ba yung puso mo? O mananatili pa rin sarado kay Kristo? If you open your heart into Him, makikita mo papasok si Jesus sa buhay. At kapag nakapasok si Kristo sa buhay, makikita mo yung mga gagandang bagay na mababago at mangyayari sa iyo. Gaganapin ng Panginoon every promises na saan ay ipinagkaloob niya para sa pananampalataya. Come on. Let us take Jesus seriously. Agapin mo siya sa buhay mo. Allow Him to be the King of your life. Jesus is the King. Jesus is the King. The King. The King of our life.
at hindi mo pa rin alam kung ano yung bagay na nais mo gawin o nais mo paniwalaan. Simulan mo, natanggapin mo ng Lord Jesus si Jesus Cristo. Huwag mo siya kami palamutin lamang sa buhay mo. Gawin mo siya pangunahin sa buhay mo. Unahin mo, Panginoon. At makikita mo kung ano yung mga magagandang pagbabago nagaganapin sa iyo ng Panginoon. Do not underestimate God in you. Huwag mong sasabihin, hindi niya kayang ayusin ang buhay mo. Huwag mong sasabihin, hindi niya kaya na bigyan ka ng kagalakan, kapayapaan, kasaganahan sa buhay niyo. Kaya niyang gawin lahat yun. Kaya niyang kumpunihin. Even yung pinaka-worst na bagay na nangyayari sa buhay mo, kayang-kayang ayusin ang Diyos yun. Yung kahirapan mo, yung karamdaman mo, yung kabuluhan sa pamilya mo, kayang-kayang ayusin ang Lord yan. You must only trust Him. Trust Him with all your heart. At huwag kang mananaman sa sarili ko lang ang kakayanan. Kapatid sa Panginoon, this is the message of God to you right now. Kung alam mo lamang na ang kailangan mo sa buhay na ito ay hindi ang mga bagay na pinapangarap mo sa mundong ito. Kung alam mo lamang na si Jesus Cristo na ating tagapagligtas, hari ng bawat sumasampalataya, ang totoong kailangan mo. Kung alam mo lamang, that was the message of Jesus into every one of us. At dapat na malaman mo na wala kang ibang kailangan kundi si Jesus Cristo. Because He knows everything that you need in your life. At hindi siya magkukulang sa iyo, hindi na niya pamamayaan. Only accept the truth that we all need Jesus in us. Salamat sa Panginoon sa bagay na ito na ipinatid niya sa bawat isa sa atin. Tayo lahat ay manalangin sa Panginoon. O Ama namin Diyos, napapasalamat po kami sa kabutihan mo, Lord. Sa araw na ito, Panginoon, Lord, ipinakita mo sa amin, Panginoon, napakahalaga na malaman namin na ikaw lang pala, Panginoon, ang kailangan namin sa buhay nito wala ng iba. Sapagkat ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng bagay, Lord. Sabi mo, kapag kami pinag-aharian mo, at nabubuhay kami ayon sa kalooban mo, Panginoon, lahat ng bagay ay idadagdag mo sa amin. And that was a promise, Lord. Pangako mo yan, O God. At tingnan mo hindi ka sumira sa pangako mo, Lord. And we believe on that, O God. We trust into your words, O God. Lord, lalo na, Panginoon, ikaw ay Diyos na nagligtas sa amin, O God. At anong bagay pa, Panginoon, ang pag-aalinlanganan namin, O God. Lord, isa naranasan na nga po namin yung pagpapagaling mo nung time na humihingi kami ng kagalingan. Naranasan na po namin yung ibsan mo yung aming mga problema, yung mga kaguluhan sa aming pamilya, Lord. Naranasan na po namin na payapain mo yung mga bagay na pinagdaraanan namin, Lord. Binigyan mo ng solusyon, Lord. Lord, lahat ng ito, ikaw yung may gawa, Panginoon. Dahil napatid namin ang katapatan mo, Panginoon, ay hindi nagmamaliw, God. You are faithful, God. Hindi na wawakas, Panginoon, ang katapatan mo sa amin. At sa araw na ito, Panginoon, pinapahintulutan ka namin, Panginoon, na maging sentro ng bawat buhay namin. Ano ang ginagawa namin, Panginoon? Ikaw yung sentro. Hindi ka namin makakalimutan, O God. At hindi namin ipagsisinungaling sa aming sarili, Lord, na ikaw yung karapat. Dapat na unahin namin, Panginoon, sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat po, Lord. At patuloy mo patubayan, Panginoon, ang lahat, O God. At patuloy mo po, Panginoon, na ipabatid sa amin, Panginoon, yung mga bagay na hindi pa po natin nalalaman, O God. Sapagkat alam namin, ikaw yung mga pagdudulot, hindi lamang ng kapayapaan, kundi ng lahat-lahat ng aming kailangan, O God. Maraming salamat po, Lord. At iyaan mo itong aming uhaw na kaluluwa, Panginoon, ay ibsan mo, Panginoon, ang aming kauuhawan, O God, upang sa ganun, Lord, mapuno kami, Panginoon, ng iyong kabanalan, O God, upang sa ganun, Lord, mapagdulog ito sa amin
ng buhay sa kalwalatian. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin, pinupuri ka namin, Panginoon, at gayon pa man, Panginoon. Bless every one of us, O God, na mapagpala mo kamay, Panginoon, sa sikliglig na tumaako, na pagpapala yung mo sa bawat isa, O God, at ang pag-iingat sa bawat isa sa amin, maging sa aming pamilya, O God, at isang araw, Lord, iniklaim namin, Panginoon, even the whole family of us, katulad na sinabi po ni Joshua, Panginoon, me and my household will serve the Lord, Lord. Lahat ng aming sabayanan ay sa iyo magiging pulutan. Maraming salamat po, Panginoong Yesus, sa nakataral, sa lahat ng mensahe, at sa lahat ng mga sabihin mo kapahayagan na nagmumula sa iyo. Salamat po na may tumusok sa bawat puso po namin ito, God, makapagdulot sa amin ng kapangyarihan ng pagbabagong buhay, God, mula sa iyo, God. Salamat po, Panginoong Yesus, ingatan mo po kami sa aming pag-uwi at sa aming mga pupuntahan pa, Panginoon, Lord, maluwalhati kami makarating, ligtas ang aming mga sasakyan, maging kami, Panginoon, Lord, iligtas mo po kami, pilayo mo kami sa kapahamakan, Panginoon, at manatili ang pagbalong mo ng iyong banal na dugo ay sumaamin palagi, Panginoon, every time na kami po ay magta-travel. Maraming salamat po, Panginoon, Lord, hayaan mo ang lumalagas ang pagpapala, Panginoon, ay bumuo sa bawat tahanan po namin, Lord. Salamat, Panginoon Yesus, muli po, God, pagpalain mo po ang church nito, Lord. Hayaan mo, gumamit ka pa, Panginoon, ng mga lingkod mo, Panginoon, at pagagamit para sa karangalan mo, God. At Lord, makatulong namin, Panginoon, sa pagtataguyod ng templo mo, Panginoon. Maraming salamat po, God. Mapagpagpupuloy, Panginoon, ang maraming kaluluwa sa pamamagitan ng church nito at ng iyong mga lingkod, God. Salamat, Panginoon, muli po sa iyo po namin. Binabalikan lahat ng papulit parangal sa tanging pangalan mo po lamang in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you,